So, legal pala na ipagbawal ng BGC ang mga geng-geng sa property nila. Pero may mas malaking issue dito that goes beyond whether legal or illegal ang gusto mangyari ng BGC. Let me explain. Nagkaroon ng mga kaguluhan sa BGC recently, immediately after lumabas sa mga comments online versus geng-geng kids. Walang official definition or identification ang pagiging geng-geng or young stunner. Nasa pananamit at asta. And let's just say na hindi sila yung stereotype ng isang highly gentrified pocket of plenty like BGC. Anyway, some are saying they're concerned about security and that violence has no place in BGC as a business district and a residential area. Some are more sympathetic. Some point out that it's discriminatory to target groups based on appearance. In short, mata pobre. What's clear is that this has become a polarizing issue that shows people's biases. Ang iba't ibang definisyon ng mga tao ng kung ano ba ang muka ng maayos na syudad. Isang urban poor group ang kumundi na sa profiling ng ginagawa ng BGC. Hindi nalingid sa kaalaman ng marami ang kakulangan ng third places dito pa lang sa Metro Manila. Third place ang termino para sa mga ibang espasyo bukod sa ating mga bahay, opisina o eskwelahan. Mga espasyo kung saan maaaring magsama-sama ang mga tao at makapag-relax tulad ng coffee shop, liwasan at silid-aklatan. Ang mga ganitong espasyo ang nagiging meeting point ng mga magkakaibigan, tambayan ng mga pamilya kapag walang pasok o lugar para mas makilala mo yung mga katrabaho o kaklase mo. Para sa sociologist na si Ray Oldenburg, the third place is a leveler. Sa mga espasyong to, welcome ka, kesyo mahirap, middle class o mayaman. Walang membership, walang exclusivity. By its nature, it is an inclusive space. Sabi ng iba, wag na magngangaw kasi nga, private space naman ng BGC. The developer can impose rules in its areas, and it is legal. But if we think about it, hindi ba problematic na marami sa third places natin ay pribado? So, sino na lang ang may karapatan at kakayahan na makapag-unwind, makisama sa mga kaibigan nila kung hindi ang mga taong afford ang privatized spaces? If these places are integral to our development, hindi ba dapat tunay na para sa lahat siya?